Hanggang ngayon, nangangalap pa rin po ang ombudsman ng ebidensya sa kaso ni dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jochok Volante at yan po ay matapos ang mahigit 4 na taon. Nakatutok si Cara David. Mahigit 4 na taon na ang nakalilipas mula ng isampa sa ombudsman ang kasong paglabag sa anti-graft law at technical malversation kay Jochok Volante at iba pa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tapos ang fact-finding investigation kasi simula pa rin lang ng preliminary investigation. Hindi po ito tinutulugan. Medyo nagtagal lang ng konti sa fact-finding investigation. Kasi nga napakalaki ng kasong ito. Sa fact-finding investigation, kumakalap ng ebidensya. Pagkatapos ay dadali nito sa preliminary investigation kung saan pagdedesisyonan kung may probable cause ba ang kaso. Kung makakakita ng probable cause, saka pa lamang maisasampa sa korte ang kaso. Sa plunder case ni dating Pangulong Joseph Estrada, umabot daw ng 1 taon bago natapos ang fact-finding investigation. Pero sa fertilizer fund scam, 4 na taon na hindi pa rin tapos ang fact-finding stage. Ayon kay De Jesus, nahihirapan daw sila sa kaso ni Volante dahil napakalaki ng perang pinag-uusapan. Kung sa plunder case ni Estrada, 70 milyong piso ang pinag-uusapan, sa fertilizer fund scam, mahigit 700 milyong piso. Sa kaso rin daw ni Volante, halos 100 ang respondents, kabilang na ang 2 incumbent congressmen at 4 na gobernador. 17 rehiyon ang covered nito. Halos buong Pilipinas ang nasasakop nito. Napakaraming respondents ang involved dito. At ito kailangan ay paper trail. Si Volante ay kilalang malapit na kaibigan ni First Gentleman Mike Arroyo. Ito ang isa sa mga unang inappoint ni Pangulong Arroyo noong 2001 nang maluklok ito bilang presidente. Sila Ombudsman Merceditas Gutierrez at ang unang Ginoo ay magkaklase sa Ateneo Law School. Natuwa raw ang Ombudsman sa balitang uuwi na si Volante sa Pilipinas. Mas mapapabilis daw nito ang takbo ng kaso. Nilinaw naman ng Ombudsman na sa panig nila, wala pang warrant of arrest laban kay Volante dahil wala pang kasong naisasampa. Samantala, payo ni ZTE Star Witness June Lozada kay Volante, tumulad sa kanya at magsabi ng katotohanan pagtapak niya sa Pilipinas. Ito raw ang pinakamainam. Cara David, nakatutok 24 oras. Isa po ito sa mga balitang pumasok ngayong hapon lamang. Nagpadala po ng sulat si PNP Director General Jesus Versosa sa Foreign Relations Committee ng Senado. Humingi ng paumanin si Versosa dahil sa hindi niya diretsahang pagsagot sa mga tanong ng mga senador sa pagdinig kahapon. Balak daw pala niyang humiling ng tinatawag na executive session sa mga senador para mas palaya siyang makasagot. Pero naunahan na raw siya ng mga pangyayari sa pagdinig. Kailangan daw ng executive session dahil sa tinatawag na security implication ng insidente sa Moscow sa Russia. Paliwanag ni Versosa, ang cash advance o pera ni retired Police Director Eliseo de la Paz na halos 7 milyong piso ay ginawa bago pa siya manungkulan bilang hepe ng PNP. Ipambibili raw sana yon ng mga tinatawag na intelligence equipment at katulad ng mga produkto. Isisumite raw niya sa Lunes ang resulta ng kanilang investigasyon. Sa susunod daw na pagdinig ay porma siyang hihiling ng isang executive session. Sa pagdinig kahapon, ito po ang isa sa mga naging pahayag ni Versosa. With documents that was undertaken by the General. Did this not anger you? Did this not concern you? That your approval was not obtained before this kind of money actually left the coffers of the PNP? Hindi ka ba nainis? Hindi ka ba nagalit? It left a lot of questions to us, Your Honor. That's why we are now conducting a review of all the policies that we are now. Samantala, natuntun po ng GMA News ang money changer kung saan nagpapalit ng pera si retired PNP Comptroller Eliseo de la Paz para sa kanilang biyahe sa Russia. Kompleto naman daw sa dokumento ang naturang establishmento. Pero tila mayroon pong nasilip na pagkukulang ang Anti-Money Laundering Council. Nakatutok si John Consulta. Ito ang certification na binigay ng Felicia sa Kaluran Enterprise. Sa kanila daw nagpapalit ng 100,000 euro si retired Police Director Eliseo de la Paz bago ito pumunta ng Russia. Ang address, 475 Padre Faura Street, Ermita, Manila. Nagpuntahan namin ang address, nakita namin ang Farnisa Money Changer. Sa loob, makikitang paisa-isa lang ang mga nagpapapalit. Dati raw, puno ito ng mga kliyente. Hinanap namin ang may-ari na si Felicia sa Kaluran. Ang pangalan na banggit kahapon sa pagdinig sa Senado. Pero wala siya doon kanina. Tinanong ko mga empleyado kung natatandaan nilang nagpapalit ng euro si De La Paz. Pero sagot nila,
Di raw nila kilala ang mga nagpapapalit sa kanila ng pera. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, lehitimo at kompleto sa papeles ang operasyon ng Farnisa Money Changer. Pero ayon sa AMLAC, tila may nasisilip na silang pagkukulang na gawa ng Farnisa. Sa ilalim kasi ng RA 7653 o New Central Bank Act at RA 9116 ng Anti-Money Laundering Act, obligado ang mga money changers na kilalanin ang kanilang mga kliyente at i-report sa AMLAC kung meron silang napapansing kahina-hinalang transaksyon. Yung money changer ay may nakitang mga sinasabi nating suspicious activity indicators at that gives rise to some unusual or suspicious nature of the transaction, that should be filed with the Anti-Money Laundering Council. Pinag-aaralan na rin ngayon ng AMLAC ang ibang impormasyon na kanilang nakalap para tingnan kung meron naging paglabag sa anti-money laundering law ng bansa. If the violation is such that it is flagrantly in violation of the certificate of authority issued by the BSP, then closure definitely can be the subject of a recommendation. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Felisa, ang may-ari ng Farnisa Money Changer Shop, pero tumanggi ito magbigay ng panayam. John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Susunod! Meron pong panibagong gamit ang mga pulis sa lungsod ng Maynila. Iwamoto, napagalitan daw ng kanyang ama dahil sa pagpapaseksi. Nagkaayos na kaya ang dalawa? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Meron pong bagong gamit ang pulisya sa lungsod ng Maynila. Isa pong maliit na helicopter. Malaki raw ang magiging tulong niyang sa pagmamanman sa isang lugar. Panuorin niyo po itong pagtutok na ito ni Cesar Apolinario. Itsurang laruan kung titignan ang miniature helicopter na ito. Pinakabagong gadget ng Manila Police District, ang Spy Chopper. Isang UAV o unmanned aerial vehicle. Nilagyan ng kamera para gamitin sa surveillance. Ayon sa MPD, malaking pakinabang ito kung magsasagawa sila ng surveillance sa isang lugar. Pwede rin daw nilang gamitin sa paghabol sa suspect kung may car chase. At kapag may rally, madali raw mapag-aaralan ng sitwasyon sakaling magkagulo. Kung dyan sa Baseco natin ilalagay yan, no? Talaga may particular target tayo. Yun lang sa ground, iyan na lang natin i-plot natin. Ito ang tatakbuhan lang nito. Nandun lang yan, pwede yan. 100,000 daw ang halaga ng bawat isang chopper. Tipid din sa gasolina dahil 200 to 1,000 lang na halaga ng ethanol ang nagagamit tuwing may operasyon. Kumpara daw sa totoong chopper, naaabot sa 50 to 100,000 ang gastos sa bawat operasyon. Itong UAV na ito, unmanned aerial vehicle, mas inirekomendang gamitin ng mga otoridad dahil tumatagal ito sa ere ng 12 oras. Ang gamit nito, battery. Mas inirekomenda nila ito laban sa kriminalidad at pagkuha ng impormasyon. Ang kailangan daw nilang pag-aralan sa ngayon ang pagkabit ng kamera. Yung camera niya is still under research and development. So yung research and development doon sa vehicle mismo, tapos na yon. Yung research and development na lang namin ang kinukumpleto para doon sa camera niya. Gagamitin daw ang chopper sa pagmamonitor ng security at traffic ngayong parating na undas. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras. Kabilang sa tatalakayin sa Asia-Europe meeting o ASEM Summit sa China, ang mga hagbang kaugnay sa krisis pananalapi na nararanasan ng iba't ibang bansa. Tiniyak naman ni Pangulong Arroyo sa Prime Minister ng Malaysia na matutuloy ang usapang pangkapayapaan sa Mindanao. Mula sa Beijing, China, nakatutok si Emil Sumangil. Inumpisahan ni Pangulong Arroyo ang araw niya dito sa Beijing sa isang breakfast meeting kasama ang mga lider ng ASEAN, China, Japan at Korea. Laman ng kanilang usapan ang problema ng krisis pinansyal ng Amerika. They noted that the financial sector in ASEAN Pacific remains sound and solid. Saka naman inisa-isang kinausap ni Pangulong Arroyo ang Prime Minister ng Malaysia, Singapore, Thailand at European Commission. Sa kanyang meeting kay Malaysian Prime Minister Abdullah Badawi, nangako si Pangulong Arroyo na buksan ang pintuan ng usaping pangkapayapaan sa Mindanao at maaari itong mangyari sa Disyembre. She would like to have a dialogue with the communities at least once a week. These results of consultations will tell us, will indicate to us whether
as the President said, we could already decide to resume the peace talks. Alas 4 ng hapon, dumiretso na ang Pangulo sa Great Hall of the People para sa formal na pagbubukas ng Asia-Europe Meeting o ASEM Summit. Kasama ni Presidente Arroyo ang mga Pangulo ng ASEAN.